Gandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng TV Patrol. Itinuturing ni Senator Sherwin Gatchalian na manifestasyon na ng krisis sa langis ang kasalukuyang estado ng bansa. Kinontra naman ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag ng senador at sinabing wala pang krisis dahil patuloy pa rin ang pag-aangkat at pagkuha ng supply ng produktong petrolyo. So, ito yung exact statement ni Senator Gatchalian. Sabi niya, ako, masasabi ko oil crisis na ito dahil ang tagal na ito ang pang 22nd day na ito. Itong problema na ito ay multifaceted dahil humahaba, kumakalat yung problema. Anong sagot ni Auntie Claire? Sa ngayon, hindi pa po kasi nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ganyang sitwasyon dahil patuloy naman po tayong umaangkat at nakakakuha pa po ng supply ng produktong petrolyo. Pero ang gustong ipadama kasi ng Pangulo sa ating mga kababayan ay hindi kailangang magpanik. Okay. So, ano ba ang batayan ng Pangulo bago niya i-declare nga meron tayong oil crisis? Kaya nga, sinasabi niya na everything is normal. Normal pa rin tayo. O, ito, reaksyon ng taong bayan. 19,000 ang nag-react. 17,000 ang tumatawa. 452 ang galit. 1,400 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 90% ng taong bayan hindi na naniniwala sa Pangulo, hindi na naniniwala sa ano. Kasi kung ako ang tatanungin nyo, oil crisis na ito. Okay. Ang nakikita ko lang, opinion ko lang ito. Bakit ayaw nilang mag-declare ng oil crisis? Ayaw nilang ayaw nilang ma-suspend yung excise tax. Pag isuspend yung excise tax ng langis, bababa ang singil o bababa ang presyo ng langis, aabot ng 10 pesos. O di, ang laking tulong nun, di ba? Kailang ayaw ng palasyo, ayaw ng Pangulo na alisin yung excise tax kasi nasasayangan sila sa 136 billion na income ng gobyerno. So, dito mo makikita alin ang mas importante sa Pangulo. Yung matulungan niya ang taong bayan o yung makalikom ng buwis. Kung ako ang sasagot niyan, mas importante sa Pangulo yung makalikom ng buwis. Okay naman sana kung revenue generation, tax generation ang purpose. Basta lang yung buwis gastusin para sa taong bayan. Anong nangyari for the past 3 years? Trilyones ang nilustay. 1.45 trillion pesos according to Congressman Erese. Napunta sa kung saan-saang proyekto. Korupsyon, kaliwat kanan. Kaya tax natin yon. Kaya ako wala na akong tiwala itong gobyernong ito na we need taxes. O yun, magbebenta sila ng magbebenta sila ng tatlong government assets. 194 billion ang expected na income. O, saan nila gagamitin yon? Again, kung para sa taong bayan sana, no problem. Kaya lang, how can we be sure na yung 194 billion na mapagbentaan nila ng government properties ay mapupunta sa atin? Di ba? May malita issue pa hanggang ngayon, ayaw man nilang imbestigahan ng malita issue. Diba, malala ko, may isang professor, financial and economic expert. Sabi niya, the country, Philippines, is already in a state of emergency. Yun ang payag. Kaya, itong
pananaw ni Senator Gatchalian at yung si Professor Leco, yung economist, nagtuma. Ako, economic, oil crisis na. Ito, nagbibiyahe kami. Yung 1,000 pesos ko noon, 20 liters na. Ngayon, bago lang kaming nagpa-gas up, 20 liters, 2,000, magkano binayaran natin? 2,150 something. Nag-times 2. Oh, presyo ng mga bilihin, pataas na rin. Wala pang krisis? Ano pa? Ang tinitingnan lang nila dahil nakakabili pa sila ng langis, okay lang sa kanila. Paano naman yung presyo ng langis? Bali, wala sa kanila. Kasi, hindi naman apektado ang Pangulo sa presyo ng langis. Bali, wala sa kanya kahit mag 1,000 pesos pa ang presyo ng krudo. Hindi naman siya gumagastos. Pera man natin ang kanyang ginagastos. Paano tayo na, lalo na yung mga minimum wage earners, kumikita lang ng 300, 400 per day. Kawawa. Mga drivers, sinasabi ng ibang driver, wala na, 56 pesos na lang ang naiwan sa aking kinita. Wala na. So, wala pang krisis. Sige, normal lang daw. Pasalamat tayo at meron tayong Pangulo na puros normal ang tingin.